Mag-ina pero tila magkapatid lang daw base sa birth certificate? Yan ang daing ng single mom na dumulog sa aming tanggapan dahil sa mali umanong middle name na inilagay sa birth certificate ng kanyang anak. Isinangguni ng inyong kapuso action man sa isang abogado ang problema. Single parent ang 46 anyos na si Luisita nang isilang ang kanyang panganay taong 1997. Nailagay sa birth certificate ng anak ang kanyang middle at last name pero tanong nilang mag-ina. Ang problema kasi dyan sa birth certificate niya is yung middle initial niya na Ramirez. Hindi ko naman po akalain na mali yung ginawa ng komadrona na ilagay yung middle initial ko. Lumalabas daw kasi magkapatid lang kung may middle initial siya. Kasi nga po, hindi ako kasal. Nagtataka rin po kasi hindi ko din po alam kung kapag po ba single mom, dapat po ba na ang apelido lang nagamit ay yung apelido lang ng nanay at walang middle name, or allowed na gamitin yung middle name and yung apelido ng nanay, or dapat wala po talaga akong middle name. Sumbong pa ni Mark Vincent na mali ang spelling ng kanyang middle name. Ang middle name ko po kasi is Ramirez. Dapat po spell siya as M-I. Naging spell po siya as M-E. Sobrang stressful po kasi actually po marami na po akong nami-miss na opportunity, especially abroad. Sumangguni ang inyong kapuso action man sa isang abogado. Pagka ang bata kasi is nanggaling sa isang single parent, normally kinikerry ng bata yung apelyido ng nanay. Unless yung tatay na-recognize yung bata, in which case pwedeng gamitin yung apelyido ng tatay. Pero kung walang recognition, ang talagang sinusunod natin under the law is yung surname ng nanay. So kung single parent yung nanay, yun, nauumit natin yung middle name. Sa pagkakataong nailagay pati ang middle name ng ina sa birth certificate ng anak. If it's not harmful to the child na nagkaroon siya ng middle name, I suggest i-retain na lang niya yun kesa dumaan siya ng proseso. Although he has the option, or the child has the option to have it removed through yung RA 9048 as amended. No? Ito yung mga clerical error na pinapayagan ang local civil registrar na hindi mo na kinakailangang idaan sa korte na baguhin yung entries na nakalagay sa kanyang birth certificate. Republic Act 90480, Correction of Clerical Error din ang sagot para maitama ang maling spelling sa birth certificate ni Mark Vincent. Pagka mayroong error sa spelling ng bata, pasok yan under 9048 no, as amended kasi iko-correct lang naman yung misspelled name. Pero of course, kinikailangan yung taong naapektuhan has to produce documents or evidence showing na talagang mali yung pagkakaspelling. Aabot ng mahigit 3 buwan ang naturang proseso sa Philippine Statistics Authority o PSA. Sa ngayon ay nalinawan na ang mag-ina hinggil sa issue. Tututukan namin ang isyong ito para sa inyong mga sumbong. Ipadala nyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page. Dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Nababahala ang ilang taga-General Trias sa Cavite sa peligroso umanong pagtawid sa kalsada. Ito'y dahil sa kawalan ng maayos na alternatibong tawiran habang kinukumpuni ang footbridge sa kanilang lugar. Idinulog nila yan sa inyong Kapuso Action Man. Nasira at kasalukuyang ipinapagawa ang footbridge sa bahaging ito ng Antero Soriano Highway sa General Trias, Cavite. Pero mula Disyembre ng nakaraang taon, wala raw na ibigay na alternatibong tawiran para sa mga pedestrian. Nakakatakot pong tumawid dito kasi lalo na't napakarami pong sasakyan kagaya niya, ang lalaki po ng mga sasakyan. Ang mga tumatawid walang magawa kundi makipagpatintero sa mga sasakyan. May nabalitaan lang po ako na bangga, napasok din po. Konting pagkakamali mo sa pagtawid, buhay mo talaga yung kapalit niyan. Maging ang traffic enforcer na naka-duty sa lugar, aminadong delikado ang pagtawid doon. Napakadami pong sasakyan, kailangan po talagang mabantayan po ang mga tatawid kasi yung iba po sa sobrang nagmamadali na didisgrasya po. Kailangan po natin ng sa pedestrian po may mga guhit pong kulay puti po ba yun? Yung para makatawid ang tao po.
Dumulog ang inyong kapuso action man sa City Engineering Office ng General Trias, Cavite. Nagkaroon po kasi ng malaking pinsala yung existing na footbridge natin. So, nag-request tayo sa DPWH na ito'y maiayos. At agad naman silang tumugon. At ngayon nga po ay natanggal na po yung existing footbridge at sinisimulan na po itong gawin uli. Sa ngayon ay naisapinal na ang plano para sa gagawing footbridge na nagkakahalaga ng 23 million pesos at target matapos ngayong taon. Magkaroon additional po access doon sa loob ng property. So dalawa na po siya para mas safe po yung mga empleyado at saka mas accessible na po sa kanila. Steel structure pa rin po siya. Then tutulong po ang city government para magkaroon po ng mas maganda po na magkaroon po siya ng canopy para hindi po mainitan ng ating mga empleyado. Habang hindi pa natatapos ang footbridge, naglagay na ng maayos na pedestrian lane ang City Engineering Office sa lugar. Slow down po at saka nakalagay doon na may pedestrian crossing talaga siya. Aasahan namin ang pangako ng General Trias City Engineering Office na magagawa ngayong taon ng footbridge. Para sa inyong mga sumbong, ipadala niyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page. Dahil sa namang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man.